Hello mga kababayan. So guys, sa latest survey ng pagkasenador dito sa midterm election sa 2025, pasok sa hanggang first 6 position, no? Etong si Bongo. So guys, ang hindi kasi nalalaman ng nakararami, bagamat inuugnay pa rin naman talaga, at ako naniniwala rin naman ako na kasali rin tong si Bongo sa mga illegal na aktibidades ni Duterte. Ang hindi alam na nakakarami, itong proyekto ni Bongo na malasakit centers, no, na matatagpuan sa mga government hospitals, no, mga public hospitals, ay malaki ang naitulong o naitutulong. Patuloy na nakakatulong to, bukod sa mga dati na natulungan, na mga may sakit nating kababayan. Kasi alam nyo guys, itong malasakit centers ni Bongo, pagka ikaw may sakit ka, no, at talagang wala ka talaga financially, no, mahirap ka, sa mga government hospitals, pag pumunta ka doon, no, ang alam ko, syempre una, itatanong sa'yo kung may PhilHealth ka ba. So, kung may contribution ka sa PhilHealth, mas malaki mababawas. Pero kung wala man, kahit paano, may sinasagot pa rin na konti si PhilHealth doon sa bill na babayaran. Pero maliban doon, kung ano man yung matitira sa hindi sinagot ni PhilHealth, ang na magbabayad na nun ay yung mga malasakit centers, no? Kung nasaan yung tao na yun. Halimbawa, sa isang public hospital, may malasakit center doon. Ano man yung may iwang bill na hindi binayaran ni PhilHealth, no? Automatically magsi-zero balance na yon, malasakit na yung sasagot doon sa bayad sa mga operasyon, kaya ikaw inoperahan sa anuman sakit mo, kay nanganak, lahat-lahat, pati mga laboratories, bayad na, no? Kahit nga halimbawa guys, no, nag-follow up, check up ka, merong na kita sa'yo na gusto ipagawa sa lab test, ikaw, pwede ka pa rin na manghinang tulong sa malasakit na wala ka pa rin babayaran kahit na nag-follow up ka na lang. Kung bagaman, malasakit pa rin ang sasagot. So, dito, dahil sa mga natulungan ni Bongo, bumango siya. Dahil may napakinabangan ng tao eh. Diba? Yung kanyang pagiging senador, nagkaroon ng kapalit kasi nagtrabaho siya. May binalik siya sa mga mamayang Pilipino na malaking tulong, no? Lalo na kung mahirap ka. Biruin mo kung may mahal ka sa buhay na may sakit o ikaw mismo yung may sakit, dadalhin nyo na lang sa public hospital yung tao. Tapos hanggang sa ala ka nang iisipin pa na ibabayad. Yung gamot na lang na bibilin mo paglabas ang problemahin mo. So guys, dito kaya hindi natin masisisi bakit nga pumapasok siya sa first 6 man lang, no, dun sa mga winnable, no, na mga 12 senators sa midterm election sa 2025. Kaysa naman guys, dun sa mga walang pakinabang na ayaw pa rin umalis dyan, di ba? Si Lito Lapid, wala namang naitulong, no? Kung talagang si Lito Lapid, talagang gusto niya talagang merong maiambag na batas, dati pa niyang nagawa, ang tagal na niya dyan, ang tanda na niya dyan, pero kagaya ni Lito Lapid, di ba? Sahod na lang yata at kapangyarihan ang habol dyan. Pero walang binalik na serbisyo na maaaring pakinabangan ng mamayang Pilipino. Hindi kagaya ni Bongo guys. Eto, parang sa tingin ko, kung magiging matino talaga ang gobyerno at susuportahan tong proyekto ni Bongo na malasakit, no? Talagang ayun na ang pinakamalaking kontribusyon na maibibigay ng mismong gobyerno. Kasi biruin nyo guys, no? Para sa nakakaraming may hirap na hindi mo na problemahin pa yung ipambabayad mo sa ospital, di ba? Dahil sinabi ko na nga, pag kayo ay nagpunta sa government hospitals, no, may sasagutin ng PhilHealth, kaya may contribution ka, kaya wala. Pero mas zero balance ka, pati yung sa mga laboratories dahil dun sa malasakit. So, guys, eto, binibigay ko yung karapatan, no, na mamayang Pilipino kung gusto nilang iboto si Bongo, dahil nga hindi natin maalis yun, lalo na kung natulungan sila ng malasakit na proyekto ni Bongo.
So, kumbaga man, kasi ang pagboto ay personal at hindi natin dapat pilitin ng sino man na huwag iboto to o iboto to. Pwede tayong mag-suggest, no, na iboto to o wag iboto to. Pero at the end of the day, ang mag-decide niyan yung mismong boboto. So, pinaliwanag ko lang bakit ang bango, no? Sa lahat ng mga Duterte boys, no, si Bongo lang ang pumasok dahil nga nagkaroon siya ng silbi sa bayan, no? Dahil doon sa mga malasakit centers niya na hanggang ngayon patuloy na pinapakinabangan ng mga kababayan natin, lalo na yung mahihirap. So, dito na ako guys, and blessings everyone. Bye!